Sino po sa inyo dito ang may mga utang? Pakitaas ang mga kamay. Sino sa inyo nananalangin na sana mawala na pong ating utang? Taas ang kamay. Sinong nananalangin na sana mawala ng ating inutangan? Nako, baba ang kamay. Alam mo, may isang Bible verse na sinabi, no? The borrower is a slave or a servant to the lender. Alipin po. Again, masamang pakinggan, pero ito po ang pawang katotohanan. Kung bakit ko nasabi yan, pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Yes, ang nakakalungkot talaga, no? Pag ikaw ay may utang, ang hirap matulog, ang hirap gumising, at syempre, parati mo iniisip stress ka talaga. Ano sinasabi ng tao, ano iniisip ng tao, kung paano ko sila maningil, hindi mo control. At sasabihin mo talaga, ang hirap matulog. Kaya kung may utang ka ngayon, nako, makinig ka mabuti at tapusin mo tong video na ito. Ang utang hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol po sa yung tinatawag na mental and emotional stress. Diba? May anxiety ka pag may due date, takot ka na sagutin yung mga unknown na tumatawag. Stress ka kada sweldo. Alam mo kasi lahat ng perang papasok ay pambayad ng utang. Guilty ka na hindi ka nakakapag-provide ng mabuti sa pamilya mo. Kaya it's a financial burden. Not only financial, pati mental and emotional. And then babalik na naman tayo doon. Paano ka nagiging alipin ng utang? Kasi number one, pag ikaw may utang, wala kang choice. Wala kang choice kundi bayaran ng utang. Wala kang choice kundi magtrabaho at para magbayad lang ng utang. Hindi mo hawak ang iyong desisyon. Hindi mo hawak ang iyong oras. So in other words, wala kang kalayaan. Hindi man literal ikaw ay nakulong, pero ito ay invisible na leash. Pero bago pa tayo magpatuloy, sasabihin ko lang po sa inyo, hindi lahat ng utang ay masama. Kasi mayroon din tinatawag na good debt. Halimbawa, nag-loan ka para inegosyo, tapos kikita ka naman, di ba? Nag-loan ka para bumili ng asset, tapos tataas naman ang presyo, di ba? Nag-aral ka, di ba? Nag-educate ka para matuto ka ng panibagong skill para ika nga kumita ka. Pero marami pong mga utang ay tinatawag na bad debt or consumption debt. Like for example, sa luho, sa loan para sa lifestyle, installment para magpa-impress. Hindi siya investment, kundi expense. Yan ang mga masasamang utang. So kung titignan po natin, ang equation po talaga, ang impact ng utang is this. Paying high interest is equivalent to stress and then you will miss opportunities. Kung may 10,000 na monthly ka na pambayad ng utang, imagine mo, instead na pumunta sa utang yan, paano kung pumupunta ng investment yan? Kaya ang tanong ko po sa inyo, ikaw, nakikinig at nanong, gusto mo bang makalabas sa utang? Type yes sa comment section if you say yes. Alam mo yung pinakamasarap na feeling pag nawala na tayong utang? Yung talagang yung sweldo makukuha mo ng buo. Wala na nakaabang. Hindi ka nakakaban sa mga messages. Di ba? Yung parang makakapag-isip ka na, makakapagplano ka na. Di ba? Makakapag-invest ka na. Yung makakapag-build ka na ng pangarap mo. At pinaka-importante, meron kang peace of mind. Para sa mga taong gustong makalabas sa utang, unang kailangan mong gawin, ito na ang pinakamahalaga, harapin ang katotohanan. Ilista lahat ng utang. Oo, walang tago. Number 2, huwag na mag-add ng utang. Again, hindi solusyon ang pangungutang. Pangatlo, gawin na natin yung bawas dagdag. Ano ba yung bawas dagdag? Bawasan po natin ang unnecessary gastos at yung nabawasan natin pambayad sa utang at dagdagan natin ang ating diskarte at income. Yung nadagdagan, pambayad muli ng utang. Temporary lang ang sakripisyo, yes. Pero ang financial freedom at peace of mind, hindi kayang bayaran. Tatandaan, hindi ka masamang tao dahil ikaw ay may utang. Nagiging masama lang pag hindi tayo natutong magbayad. Uulitin po natin, the borrower is a slave to the lender. Hindi to pananakot, paalala lang po. Para makalaya sa utang, hindi po lending app, hindi online app, hindi po credit card ang kasagutan. Kailangan magbago ang ating lifestyle. Kaya nga tatanungin kita, if you have only 10 minutes per day to fix your financial direction, will you take it? If you say you will take it, type reset sa comment section para matulungan kita. Type reset. Shinkitan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.